Romans chapter 8, Romans chapter 10. Ganina, akong gitunan gabi gahapon. Salamat nang kung na ako'y pastor naman, asawa nga, muna makaanagwali dito. Kumao ba? So, akong gipamutangan og mga ngalan kanina. So, munang nag-ampag kulod unsa man gyud need. So, munang among hatag sa inyo ang burden sa gihatag sa Ginoo dahil among dugang challenge ninyo labi na nga kanang tubag ka sa tawag sa Dios. Ug unsay function sa church. Kay magbasa ta. Romans chapter 10, 14 to 17. Sa 13, makita nato din nga naigiingon diha nga sa pulong sa Dios nga for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Diri ta sa 14 atulunganan og basa, ready go. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how they shall believe in him in whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah said, Lord, who hath believed our report? So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So ang mensahe karong kagabhion nga atong pagatunan, the answer to the call. Ang kaluwasan gitanyag sa Ginoo by faith, but naagay tawag sa Ginoo para ang faith moabot sa luwasonon. So the answer to the call. Magpray ta, Amahan, nga langit nun. Kiday kanamo, gipasalamatan kanamo, nini nga kagabhion, sa imong gihatag namo nga higayon, na nagkaiusa dinhi sa balay tigumanan, aron Ginoo, musimba nimo di espiritu ug kamatuoran, aron usab, mamalandong, magatuon sa imong balaang pulong, kay mo man kini ang maghatag namo og kusog, maghatag namo og pagpahinumdom sa amo ang tagsatag sa Kristohanong kinabuhi, ug unsa di ay mi unsay rule namo nining kalibutana. Salamat Amahan sa proteksyon nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Salamat sa maayo nga panahon. Salamat usab nga naay kuryente nga imong gihatag nga among magamit ug among gipangayo o Dios ang imong pakiguban karong gabi nga kun na may mga pagkulang, mga kapakyasan nga mahimong babag sa mga panalangin nga imong giandam. Pasayloan taon kami ug tuguti Ginoo nga sa among pagsimba karon kami mahimong takos nga mo dawat sa mga panalangin na imong giandam. Busa kun do naman kay nakita sa tag-satag sa namo sa kinabuhi gikan sa among nahuna, sa among kasing-kasing, bisan pa man sa among mga nabuhat nga diin magamit sa among kaaway pag-akusar nga di ka makabless. Pasaylo ami ug hugasi mi Ginoong Hesus sa imong bililhong dugo ug giulad dito sa cross. Ug salamat sad kaayo the Holy Spirit sa imong ministry. Imo naman karon nga panahon, ikaw may amo ang teacher, ikaw may among guide, ikaw may among comforter busa karong gabi. Ang imong presensya gyud may among gikinahanglan ug labi na magapuno ka sa imong alagad nga magadala sa imong pulong karong gabion. Ug padayon sa mighangyo nimo Ginoo nga ang matag panimalay nga gibiyaan sa imong mga katawhan. Nga di gyud nimo tugutan Ginoo nga binuangan sa mga daotang tawo bisan pa man Lord ang matag Kristohanon nga wala karon dinhi. Padayon usab ka Ginoo nga makiguban. Kung naman sila sa ilahang pagtanaw sa live, ikaw Ginoo magapanalangin. O sa among pagpadayon, ang kadaugan Amahan, among gipadayog pangayo. Pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo manluluwas. Amen. Makalingkod, the answer of the call. So kung atong evaluaton, atong tunan pag-ayo, ang palibot karon, maadto ka sa mga eskwelahan, maadto ka sa ubang mga university, wala gyoy kurso niini nga mao nga pagpangalagad sa Dios. Kundili dunay tawag sa Dios, ang i-response lang gyud nato may gikinahanglan. So di nato kalimtan nga sa atong kaluwasan, ang kaluwasan nato by faith. Amen? Dili bini siya ngano bitaw nga ako ning gituyo nga ato ning tun-an karon tungod kay
sa sige na kog apil og mga pastors, daghang mga nisulod nga mga mga mini nga mga pagtulunan karon. Gani ato lang iampo ang ubang mga pastors, wala ta kibalog unsa poy problema. Daghan kaayo mga nag-change sa ilahang doctrine. Nanay mga pastors karon nga dili na mo tuo og soul winning og prayer, sinner's prayer. Dili na nila pasundon, dili na nila gayran og pagampo. Dili na gali ang uban kanila, dili na mo soul winning. Maghulat na lang sila og naay moabot. Dalon sa Ginoo nga mga linuwas. Dayon nana po yung mga pastors nga dili na mo tuog offering. Nga kanang tithes dili na. Ang ilaha grace kung naa kay hatag maayo wa. Isuda no, daghan na kay nanulod. Daghan na kaayo nga mga pastors nga naa. Naobserbahan nako, naara ba gyud sa ato adiri nagsulod na gyud. Munang nakaana ko unsay problema nganong ingon ana. So munang kita atong masabtan nga diri sa verse 13 nga whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So kung atong tanawon whosoever shall call, so naay unsaon man nila pag-call mo nang sa verse 13, unsaon man nila pagtawag kun walay preacher. So kung maghulat ra ang pastor o Kristohano na kinsay mo abot diha, mahitabo ba ang mga verses dinhi sa gisulti sa Bible? Dili no. So naagyoy mulakaw, naagyoy soul winning. Salamat sa inyohang soul winning drive matag Sabado. Bahala na kung sa ilahang doktrina, ilaha po na. Pero ang ato, ni-obey lang tao kung sa'y giingon sa pulong sa Diyos. Amen? Obey lang, sunod lang tao kung sa'y naadiha. Atong kung giingnan nga ko, akong pag-appeal sa fellowship, sa prayer fellowship, matabangan mig ampo, makataampo mi, makaampo ta. Pero kung nanagali mga pagtulunan nga ingon ana, di ko magpawali dito sa simbahan o ingon ana. Di ko magpawali. Wali kag dili mo hatag og tithes, wali kag di mo soul winning, wali ka og dili sinner's prayer, dili mo tudluag sinner's prayer, magunsa naman lang ka. Mo nang di nato ikatingala basin og gikapoy ang pastor og soul winning. Nga inig soul winning, inig abot sa simbahan, mga wala ra pod. Mo nang gikapoy siguro pero dili na siya rason. Amen? Mo nang kita padayon ta, amen? Padayon ta, soul winning. Kay mo nang salamat ang bisan tod og baguhay pa ta, katulo ka tuig na ta didto. Ang amo yung itinguha karon tungod sa daghang mga opportunity ko Lord, tagaay ra kog kaalam pagplastar sa kanang Bible study. Dugol ra ba? Dugol. Nya kasagara nga bisitahan namo, nakasimba na, gusto sila nga naay Bible study. Unya kay magsige ang pugulan magabi Unsaon niya? Nya di po di mo madakpag adlaw kay naapod sa uma. Magabi ra man gyud magtapok. So, kulot tagaay lang kung kaalam unsaon ni. Munang ugma, God willing, nami bisitahan, SDA, sa Badista na siya, nga family, nga bisitahan na mo, Bible studyhan, ay pray na ito tagaan tagkaalam. Kaya kung yung anak nga maghulat rata, o kinsay mo anha sa simbahan, din atong walihan, unsay tanaw nyo, mapuno kang simbahan, mapuno ka, Andre? Uway mo soul winning? Maghulat rata gluwason sa Ginoo nga mo anha sa church? Murag di man siguro. So, munang, ilahapon na, munang dire, mubalik ta sa mensahe, the answer of the call. So, di na ito kalimtan, nga kung doon na manggali tawag sa Diyos, specific service na. Dili na siya, kaning gisulti dire, dili ni, gahagit ni siya, nga naagyod ang pagsanong sa pagtawag. So, unsa man, why? Kinahanglan nga sa pagsanong nato sa tawag sa Diyos, nakahibalo ta, know the burden of the caller. Kinahibalo ta kung sa burden, nganong ang Diyos ni tawag? Nganong ang Diyos, unsay day gibugat sa kasing-kasing sa Ginoo, nganong itawag man siya mga magwali, nganong itawag man siya og mga disciples, itawag man siya mga preacher nga mawali. Tungod kay dako kaayo og balyo ang kalag atubangan sa Dios. Kung dili gali na masabtan sa tao nga dako kaayo og balyo sa atubangan sa Dios ang kalag, ang tao magpakabaliwala lang na. Mo na nga kinahanglan nga kung doon na may tawag, kinahanglan na kay baluta, unsa day burden nganong doon ay tawag. Kana bitong magtawag atong mga ginikanan.
Usahay magpagahigahi tag tubag. Wala ba na sila nagtawag nga tawag lang nga tawag kung dili importante, di ba? Amen? So, diri sa ato ang Kristohanong kinabuhi, dili gyud maghago ang Ginoo og tawag-tawag og mga tawo nga iyahang gamiton kung dili pa importante kayo. Number one, tungod sa value, the soul is valuable and priceless in the sight of God. Mubito nang giingon diha sa Mark chapter 8 verse 36, tanawa ang value. What it a profit a man, unsa man kuno'y ginansya sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibok kalibutan o niyang kalag mawala na. Subuti pasabot sa tubangan si Ginoo, bisan pag unsa kadako ang kalibutan, mas dabaw pagbili ang kalag sa tawo at tubangan sa Dios. Muna nga maghatag og burden ba? Muna naghatag og ngano nga ang Dios mutawag tungod kay ang kalag mahal kaayo sa Ginoo. Bisan tuod og nakasala ang tawo, unsay proof ni ana nga diin mahal sa Ginoo og bili ang kalag sa tawo. Hunahuna alang bugtong anak niya mo iyang gipadala para paglukat lang anang kalaga. No? Wala gid nagdala, wag gid ingon ang Ginoo nga representative lang kanang laing tawo. Representative lang nga kanang naang mga inila nga mga tawo, sikat nga mga tawo sa kalibutan mao lang. Sa na bugtong anak lisod biya ka ispilingon kaming mga ginikanan. Kanang among anak nga layo na mo, makadungog big naay mga kidnap naay mga kuana, mutawag ba nga anak na kaibig patawag takagawas diha anak. Ayo gyud naay mga tawo nga tan-aw nimo nga alanganin ay gyud sigduol-duol nak. Mao na manggali dayon ta. Unsa pa ka ang Dios? Unya may raba og ang Ginoo wala makahibalo og unsay dangatan siyang bugtong anak nga iyang ipadala sa kalibutan? Kinsay mo mutampalas unsaon. Nihangyo man gani si Jesus Christ nga kung pwede lang nga ipalapas ni, pero dili ang akong pagbuot, ang imong pagbuot mo matuman. Ngano man nga giihimo man sadto sa amahan nga iyahan na lang agwantahon. Ang request sa iyahang anak nga kung palapas lang, pero og pwede. Pero ngano giagwanta ang sa amahan tungod kay atubangan sa Dios, ang kalag sa tao taas kaig bili. Kung dili na masabtan sa ubang mga Kristohanon, mo nang dagang Kristohanon, nga magpabaya lang. Salamat na lang nga kami, sa grasya sa Ginoo, nasabtan na mo ang tawag sa Ginoo. Kung Lord, mag-unsa man po ni pilar man po ni among kinabuhi ining kalibutan, at least nga nagamit nimo sa pipila sa hamubong panahon. Tungod sa kalag nga mahal kaayo og presyo diha sa imong atubangan. Muna nga, usahay, di kaayo masabtan nato, nga, ingon anak kamahal, mo nang, di ta mag-amping. No? And number 2, dili lamang, ngano nga, kinahanglan masayod ta unsa ang burden sa nagtawag, tungod kay taas, o bililhon kaayo sa Dios, ang kalag sa tao. Number 2, hell is real. Dili mo tawag ang Ginoo og tawo nga pasulwiningon ang mga tawo kung ang impierno di pa tinuod. Ang impierno tinuod. Bahalag naghang maingon na impierno hunahuna na sa tawo. Labi nagmakasugat mo og Jehovah's Witnesses, di gina mo tuog impierno. Ang impierno sila minteryo. Ang impierno sila kanang luoy kay ka. Muna impierno nila. Pero si Jesus Christ Dios nagsulti in Luke chapter 16. Hulagwa iyagyo nga gi-example ang dato o ang pobre nga ang impierno tinuod. Amen? Kumbinsido ba ta nga tinuod ang impierno? Unang kinahanglan masayod ta nga nganong itawag man ang Dios. Unang atong sayor nganong itawag man ang Ginoo? Tungod kay ang kalag bililhon kaayo sa iyang pananaw. Tungod kay ang impierno tinuod. Tanawa sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 8. Kung ang tao dili kadungog sa gospel, 1 Thessalonians chapter 1 verse 8. Kung ang tao dili kadungog sa gospel, so dili kasabot sa gospel. Kung ang tao nakadungog sa gospel, kung i-reject ang gospel, tanawag unsay dangatan. 1 Thessalonians chapter 1 verse 8. Second Thessalonians chapter 8. 1 verse 8. Second Thessalonians. Tanawa. Sa English, in flaming fire, taking vengeance
on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Unsa man ang inflaming fire? Sa Bisaya, diha sa nagadilaab nga kalayo, nga nagapanimalos nga naha kanila nga wala nakaila sa Dios. Ngano wala man nakaila sa Dios? Wala man poy ni sanong sa tawag. Nganong wala poy ni sanong sa tawag? Wala man pud kasabot. Muna nga, salamat na lang ninyo. Himuon na to ang church nga mahimo tang soul winning church. Amen? Ang pag-soul winning, no, pagkatinuod lang, muraog, daghan yung trabaho sa yawa sa soul winning. Una, daghan yung kayo, kana ba taong tagaan ta og indifferente nga panghunahuna. Maglantaw ta sa hunahuna, maglantaw ta, mingon ta nga, murag di gini mo dawat, murag gini og di ni maminaw. Ang gisulti sa Ginoo, sulti lang. Dito di bitaw ikaw mo'y muluwas, ang Ginoo bitaw, sulti lang. Sultihi lang, og di siya mo dawat, basta kinasultian mo. Sumo na nga, ngano man atong sultihan, ngano man nga atong pailahon sila nga naagi Ginoo. Ang gospel ni Jesus Christ, nga si Jesus Christ namatay dito sa cross, gilubong og nabanhaw, pagbayad sa sala, ipasabot na nato kay kun dili na hell is real. Wala pa impierno, no? Ambot lang. Wala pa impierno, pastilan gyud. Pero si Jesus Christ nagsulti gyud nga naag yung impierno. Ang impierno naghulat na nadaan sa saktong panahon. Nga akong pananglitan karon wa tay himuon, dito masabtan nganong nagtawag ang Dios, nganong burden gid siya nga nanong naagi mga iyahang pamisyonon, Pastor Kidi, naglantaw-taon ko sa iyahang post dito. Gimingaw taon ko Kidi. Ko, lami agad ilaag. Mingawon jud ko aning mga bata. Kay pila gud katuig in taon ming magtapad og tuog ana sa unang panahon nang ta sa mga high school pa na. Unsay makaon nila, makaon na mo. Maguna na magkabog tubig. Imong mura ba ang banding niyo ba og ang close niyo ba og malayo mo, mura ba mingawon ka, mura ba na nakulang. Pero unsaon gitawag man sa Ginoo, amen? So kita pod kinahanglan nga church, kinahanglan masabtan nato nga kun do na may gitawag sa Ginoo, blessing na, amen? Niubi na sa tawag sa Ginoo kung nasabtan lang niya, nasabtan lang sa gitawag nga bililhon sa Dios ang kalag, then ang impierno tinuod, and number 3, heaven is ready. Nganong matawag ang Dios para nga magsulwining, para pagpangabig ug kalag, para nga naa siya'y mupaila niya nga mga tao tungod kay ang langit ready na. Amen? Ready na bang langit? Jesus Christ nagsulti in John 14, verse 1 and 2. John 14, 1 and 2. Kung natong tanawon na, John 14, 1 and 2. Di ba, paglakaw, si Jesus Christ, pagkamatay niya, gilubong pagkabanhaw niya, napakita siya sa iyahang mga disciples. Miingon din siya, in John 14, muadto siya sa balay sa akong amahan. Kanon, mag-andam sa lugar para ninyo. Subot pa sabot si Jesus Christ, ang langit karon dito sa ibabaw, ready na. Nga kisa may isulo dito. Katong mga kalag, nga matuo ni Jesus Christ, maluwas, ato isulo dito. Pero saan po pagtuo nila kung walay musanong? Amen? Salamat lang tanga na ini sanong. Munang sa grasya sa Ginoo, nag-ampo ako dili man ko, ako mosulti lang ko sa tinuod. Ang kinabuhi sa tao, di magid nato maingon na nga 54 naman ko karong sunod simana siguro ani og di mo balik ang Ginoo. 54 na ko sunod simana. Pila na lang katuig. Pero ang desire sa akong kasing-kasing ko, Lord, akong mga anak puros babae. Di po ko mamugos nila pamasa, pamana mo pastor, ano naay mo puli sa church. Ang ako, naay napundar nga church sa Dalama, kung naay mo padayon nga magwali sa kaluwasan, diha, ug kuhaon ako nimo sa saktong panahon nimo, wala ginay problema, basta kay naay church nga napundar sa Dalama, nung kang burikatan og Cebuhan. Amen? Mo gini ako ang Lord, gamayan rako, tungod kay ang akong pagtuo nimo, dako, gamayan rako sa church. Munang gitemporary na ako dito. Munana ko ganahon na mi kanang man Sunday usahay mapuno mi. Anana ko inko.
Pag sige na kog tanaw, imagine nga doon na pulo ka bangko ang kilid. Pulo ka bangko. Kung moabot og 5 ka tuig, magpadayog panalangin ang Ginoo, kung punon si Ginoo, mulingi din ko sa kilid, ko Lord, ikaw ra man gyud mo ay among trabaho, musulti lang, mangimbitar, musulti, mag-Bible study, ikaw man gyud mo ay magpatubo ng mga tawhana. Moatras biya mi sa likod ha. Mo extend biya mi sa kilid, pero sa imong kapanahunan. Kay ngano na ana diha, nasabtan man gud namo. O ginaot Kristiyanon nga Kristiyan nahasabtan pud nato ba? Nganong nagtawag ang Dios? Nganong mulakaw pa man si Kidi nga namay dakong buluhaton dire? Ha? Nganong mulakaw pa man? Nganong mulakaw pa man pugo? Dito sa Tugaya nga kaduol ra man ana. Tungod kay bililhon sa Ginoo ang kalag sa tao. Galisod gali tag-abot anang ubang pang mga barangay. Nagpray man si Pastor Chris sa unang panahon nga, magpray ta nga kada barangay na ay misyon. O nagpray. Salamat na lang nga, uban po gani, nagsapaw na lang sa usa ka barangay. Magkasiluay na lang Ginoon. Ako di ko masilo. Kung naay mo adto dito nga magmisyon, si Patrick gani nga katong partner nato, Doc, maadto dito kay mag-Bible study po siya. Kay karon kay wala gud taon siya na-stroke pa gid siya, takilid padulong didto. Iko pastor, inigbisita nimo dire og mag-Bible study ka og gutomon ka, wala kay masakaan dito. Ari sa church kay dire ka mukaon. Kung ginahanglang matulog ra, pwede ka matulog dire. Gihimo na namo sa asawa. Anong mahangol man ta og naimwali dito lain basta kaluwasan? Ang akong gibisitahan dito, silang Dodo, ihapon gibisitahan, dito siya nag-Bible study. Salamat, aron magdungagan ang daghan may magpatubo. Kanindot, ana. Uban na, nagsapang uban, naghiubsanay na. Ampol na ito. Naghiubsanay na. Kaya nagsapaw na. Ang nagsimba sa pikas, kaya wala nang simba, gitapdan po dire, kaya aron manimba dito. Taluoya in taon. Basta kay ko, sige, kung inan, padayon lang, sulwin na. Ang Ginoo mo imukuha, ang Ginoo mo imubutang. Ay, aman na baliko na ito nagkatuliko. Nga di man po manimba dito, di. Sige. Akong inan sila. Sige, dito mas to kaya. Ato lang mo dito, ay lang po magtapad ato ko ang bakanting parkinganan, nga ato po mo magtukod. Ato, dapat itong buntod. Tabangan ta mo kuhag kahoy. Tabangan ta mo panday dito. Wala man po yung mga ato. Ano man? Ngano ikahangol man to, makaya ni mo nagsulwi ni puting daghana, magsuot-suot ka ng kalasangan, adto bitaw sa brad ko, atong dito butin guys. Ni abot ka dire ko abot. Guol man ta ana, basta tawag sa Ginoo. Ngano man? Tungod kay nganong nagtawag ang Dios. Bililhon ang kalag, real ang impierno, ang langit ready na. Amen? Aron. And number 2, number 1, know the burden of a caller. Then number 2, know the purpose of the call. Ano nga, unsay tumong? Grabe nim ang kabantay mo pagsulod sa 2025. Grabe ang kamatay, no? Disgrasya diha, disgrasya dito, patay dito, patay dire, hikog dire, hikog dito. Grabe, no? Wa mo kabantay sa kuan karon, murabag ang yawa ba? Murabag nakahibalo na siguro siya nga hapit tigid siya itambog sa impierno. Mura naninood. Naninood og pangilad sa mga tao, naninood og pamatay sa mga tao. Ngunang kanibitang usay mangukay-ngukay ta, usan na balintong na pod. Sa tugid agkoy. Ta na poy giluba, ta na poy gitadtad. Hastang paita. Muna nga ngano nga nagtawag na gyud ang Ginoo. Ngano ba nagiingon katubag nag-fellowship me mga pastors. Kanila lagi mag-angid-angiray mga naong ba? Ikaw nga ang ina. Murag apiki na siguro panahon ron. Kay ang Ginoo nanawag naman ani mga apiki na gyud kayo mga naong. Apiki na gyud kayo kun imong tan-awon personality. Murag ingon kayo nga na may mga may mga gwapo, na mga saktog mga kahibalo, mga bright, na mga tao nga maayo gyud postura. In taon, naiuban na nurindir sa Ginoo, maglisod pa tawag likaw, ganana pa taon atong hagdan. Kung nanunod.
Kapiki na gyud kayong panahon na. Nga naman, sige kamatay ang kalag sa tao. Daghan kay kamatay. Munang nagpaspas po na Ginoo kay wala may nga katong mga hamtong, katong mga bright, katong mga wala may ano, kato na lang mga apiki kayo. Ko, apiki na gyud kay panahon na ang apikahan na gyud ang Ginoo. Panawag na niyo. Magkatawa lagi ko. Maglisod in town. Mubasag Bible, ano pa kayo ay? Taon luuya in town kayo. Pero katong mga bright, katong mga sakto, mga gwapo, mga tisoy. Wa man. Muna nga, ingon ani, ngano ka, tungod kay grabing kamatay. Nagkagamay ang kinabuhi sa tao ron. Ano yung year, lifespan, di ba nagkamubo? Grabing daghang sakit. Di ka maglibog ka. Ultimo ubo. Ubo lang. Patingal ka nga. Nikalit na dayon og katigok. Patudan ron, 5 ka buok. Natigok. Kuyaw ra ka ini patudan, kay mag-text ka na eh. Kay marka reply nga ni Kap impas. Grabing kamatay gyud. Bisag asa nga kanina sa social media kay kung asaw na kon sa cellphone pod. Isa pang, ano pud sa ko, normal na. Ano pud murag sa kuan man ni sa lala man ni. Tapay nurse dito nga gagakus sa iyahang pasyente, namatay ang gagakus, ang pasyente nabuhi. Katong gikag pagadian ko luuya. So, mubalik ka sa Ginoo ba? Kung magluya-luya ang Kristohanon, kung magluya-luya ang mga pastor pagsulwining, nagsigig pamatay ang yawa aron dili maabot ang gospel, alkansi ta. Mo nang soul winning, taman, share sa pulong sa Ginoo, share sa kaluwasan. Nang ampo taon minyo dito, kay usahay, magampo mi nga, nanay Bible study, mga open door, puting daghana, ulan nun po. Siguro na unsaon kanino. Kung magpayong punta, layo ang putong uban. Kira biya. Pero Lord, taga ilamig kaalam mo saon eh. Una akong akong asawa. Sugod na kita anig sulwining. Karong Sabado, ampo ta, nga naatay panalangin. Magsugod tag feeding sa atong church. Dalo nato ng mga bata, kada Sabado. Pagkanon ta naglugaw, pilay gasto gali. Humay o guwan. Kana kasi pagkanon ta. Diya sa simbahan, sulod. Kay, sige kamatay. Tugaya, wagi bulan ng tugaya, guway mamatay. Sige kamatay. Isag asa. Dayon, nasa Proverbs chapter 4, verse 14, James chapter 4, verse 14, napos sa Proverbs 27, nga, ang kinabuhi in taon, muraragid in taon og kanang bulak, makita ni mo karon matingana lang ka, hala, namatay. Tinuod gyud. Kanang sa patudan. Pagkayo may uy. Sugatan pa man to nato atong gamotor tano. So, mamatay na. Inana gyud ang kinabuhi no. Isugat pa nato, ikuyog pa nato pakaliton, huwag galit. Munang ingon ana. And the purpose sa iyang pagtawag nganong tawag na gid ang Ginoo, field is so white and ready to harvest. Tinuod gid ay siya. Ngano ninyo? Abi ninyo, ngano bitaw nga April na tos Pastor Kide, kay na siya mga Bible study dito, na siya yung mga kuan, mga prospect. April na to kay kato ginoon si Ma'am Joy, agat sihon gito. Kuan gito kana bang bukal kito mga biyag sulwi ni anak kay Amerikano manggod ang iyahang kuan ba, ang iyahang ang tudlo niya ba. Nang Amerikano di man ka pwede magluluya dito. Gusto man ana nila nga sige ana. Kato kusog ka ito. Nya si sa grasya sa Ginoo si Pastor Kidi bisag hilumon to, musulti po to gyud. Na siya ko lipay kay Lord. Katong nag-imagine ako pa'y nag-imagine sa open siya kaysa, dito ibutang ang tent, inigsugod niya simba, butangan. Ako sige na kong imagine, ako sige imagine, dahil atubangan sa iyahang katong kaida, bitaw, dako magto iyahang kuan. Kaida, so diri sa gawas tong tent, butangan og mga plastic nga bangko. Okay kay mang, okay kay mang. Muna nga ana, nganong bation mi ana, dako jud kay namong kalipay nga naay mga ana kay daghan na kayong sulining unon oy.
Ba kanang uban nito nga mga mini man ang sila'y mo itinuod kay mamadlak sila. Mamadlak. Munang ang purpose makita nato nga atong palibot ready to harvest na gyud. Ang bukid kabantay mo sa nahitabo sa California. Mo search mo sa California na ba? Tao to mga tao, di ba nagtapok sige nagatubang og paminaw sa wali. Alang, naisigig Bible study ko luyag yung mga pastor anak kay puting daghana. Tapok magsigig kuan. Pero uban na magag Pentecostal, puting daghana pala wara-wara sila. Atis na lang basta iwali ang gospel. Asa kang mga baptist anino? Naapos siguro yung mga baptist dito nagwali. Ngadi, opportunity man na. Munang salamat nga usahay nga makatabang mo dito nga naay mga nakabantay mo di ba? Humok kayong mga tao mo sulod sa simbahan. Ang trabaho sa pastor kana na lang yung pag-maintain ba nga mo padayon ba nga magamit ba? Humok gyud. Mabati na mo dito. Humok gyud. Musulod sa simbahan. Kana lang yung paglahutay ba? Kay labi na og sugod na ang pastor og sap-sap sa mga dili mao. Ay dito na po mga ana mo, tirik na mga young people, ino na mga kanang mga uyab-uyab, ay stilan. Mo ginay kaluyahan sa mga batan-on nga kanang hisguta na gali ng mag-uyab-uyab, mga kras-kras ana. Murag gyud malanay na gid sila sa bangko nga mura na gyud og natapos ng ilahang kalibutan. Kung imuhang didaan. Nga dili sa ka nag-eskwela. Pero no di nan tanan. No, the purpose of the call. Soul is dying, and number 2, field is so white and ready to harvest. Munang sa Matthew chapter 9, verse, na Mateo, pagsultian ni Jesus Christ, pila lang kabuok ang iyahang nakuha nga mo'y magwali dito. Matthew chapter 9. Verse 37 of 38. Then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Di na ito kalimtan ha, Kristohanon, ang Ginoo mo muluwas, ang atong trabaho musultira. Amen? Musultira ta. Kay usahay, ma-misunderstood ni usahay sa mga magwali, basta gali makasugat, gali nga tanaw nila nga murag wala man tumudawat, murag di man tumuluwas. Ay ka problema. Mo ginay mo ka comfort sa ako. Usahay nga kana bitang human mo sulwining. Murag wala lay nahitabo. Sige lang, ang Ginoo bitaw mo muluwas ang imong trabaho musulti ra man. Musulti ra man ka. Di man ikaw mo muluwas, kay ikaw mo maningkamot nga tagaan nimo daghan kaayong bersikulo, halos gay nimo imuhang inuno ng Bible sa iyang naong aron makasabot. Nga magtanaw nimo mura balik mo mura magwa gid siguro. Basta kang imong trabaho pasultihon ra ka. Ang Ginoo na imong luwas. Naay mga panalangin nga naghatag po nako og kanang encouragement ba. Si Pastor Rene Bungabong nagwali sila sa Kapatagan, street preaching. Naay pala hubog dito nga nagpabuang-buang din siya. Parang makakaon ba? Takog lawas, marokoy good. Hubog ayo, nangayo pa nito ni Ma'am Lorna, no? Ma'am Lorna, nangayo pagsinsiyo kay ipalit ko niya pero iyan tigumon kay para ipalit niya ang kulapo. Nagwali man. Naglingkod siya naminaw. Na-convicted man ang palahubog. Ning kalit man og lingkod din ning adto dito sa duol sa nagwali din purti hilak. Ginoo tinuod na nakasala gyud ko pasaylo ako. Karon nagkuykuyog na niya. Hapit na magwali. Kusog na kay manghatag og trucks. Pero nagtuog sila ato nga buang-buang gito. Pero ninusulti mo siya nagpabuang-buang lagi ko pastor para makakaon ko. Makita siya na yung mga tanaw niya nga murag kwartahan, ma'am. Dako gyud kay kog lawas. Tungod kay nangita pa kog trabaho. Tag mangayo lang sige ko ninyo gamay nga parang makakaon lang gid ko pero minaro ba? Nakadungog.
sa maayong balita, giwalay ng pastor ni. Karon badi-badi na niya. Ang background sa badista, purting daghanang bersikulo. Nasabta na niya nga, ay mao di ang dili ipakaon ang baboy. Hala, gitagag dito. Mukaon ang baboy. Muwali na. Pero dugay kaayo siya sa sabadista. Muwali na gud siya sa sabadista. Na backslide. Pero karon sa grasya sa Ginoo, anak ko, sakto di mo giingon Lord no nga, wali lang gid mi. Sulti lang gid mi. Ikaw ra gid mo ibahala. Kay kanang pag-ingon ni Jesus Christ nga, then said he unto his disciples, the harvest is truly is plenteous, but the laborers are few. So, hinog na. Ready na. Nakitaan sa Ginoo nga ready na. Pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Munang, usahay lagi, ibalik ko na ako, mingawon tang kidi. Pero unsaon man nga, nagampo man tanga, nagang laborers, o nagitawag man. Unawin na Pastor Kid, last atong pag dito sa fellowship ko, Pastor Kid, ayo kadlok. Kung gitawag yung katinud-anay sa Ginoo, ni ubira kas tawag sa Ginoo, ang Ginoo mag-uban nimo, ang Ginoo mo bless ra nimo. Kay hintunod naman ka, sugo ra sa Ginoo, atong amo Ginoo man. Trabaho lang ka sa ipatrabaho sa Ginoo, ay lang trabahoan ang trabaho sa Ginoo. Kana lang ato ang trabaho mo itrabahoon na to. Kaya ang Ginoo nagsulti siya nga pag-ampo og mga laborers. Nakaroon na may gipang tawag. Posible nga napay tawagon sa Ginoo diri ba? Lagi tinuod jud. Di mangita ang Ginoo biya mo imo tawag no na. Muna ingon makabalibaran pang kaon nung kanang Ginoo mo mabalibaran nimo. Kay ang Ginoo gyud mangitag pamaagi. Atong balik-balikan all things di man nato mas di magid ta makakuha sa Ginoo, masayop ang Ginoo. Pagkuha ni sa Ginoo, pagkuha niya ni pastor, ang church nagpabilin kay church ni sa Ginoo man ni. Gigamit lang si Pastor Chris. Yang anak dayon nagpagamit niya. Pagkahuman after 2 years, naka-open tag church sa Tugaya. After another years, 3 years, nagikan ko mag 3 years man ko, Pastor Kidin, mo-open na sa dito. Usa ka blessing. Pero di lang kita kasabot usahay sa plano sa Ginoo ba? Takabalo ko sa dito na ka makarealize nga, na di ay. Ikaw na di ay. So mabalik ka, ang purpose sa pagtawag sa Ginoo, tungod kay, nagkamatay ang mga tao. Ngayon, hinog na ang mga tao. Ikatulo, ang iyang pagbalik, dool na. Kaya sige ingon sa Mateo chapter 24. Tanawa na. His return is at hand. Sa Mateo 24, magtanaw bitaw ko anang si Dato Adlaw. Kano mga inana ba? Ikaw nga no gyud ka ning Surigao nga purting daghanang mga kulto mo nga. Karon kumidyahan na lang ginako tong uban nga mga mag-post nga wala ablihi ang pultahan ba? Wala. Ayaw gi mo pag panira diha kay mo abot ra ba to si Dato Adlaw padlakan ninyong balay. Magpayagin na lang ugan pero nana kapatingan na ka. Sakto ginang giingon sa Matthew chapter 24. Kung sa may giingon sa Matthew chapter 24, di ba moabot ang panahon nga daghan ang yung ring and Jesus went out and departed from verse 1 to the temple, and his disciples came unto him for he shew him buildings of the temple. And Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? The verse 4, and Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you,
For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Tinood di. Tinood oy. Bisag dugay ra tuon ni giwali sa mga pastor nga naay mga ingon ana, pero tinuod nagatunga gyud, nagatunga. Sila ray tinuod. Makatawag, grabe hapon no. Grabe hagyo pong nauna ko, grabe gyud ang tawo, wag gid nila balanse. Daghan po, ingon ako asawa, naghan lagi po sila mga no. Grabe gyud po taon. Albaw na ang yawa, deceiver bigid ang yawa. Ay, kuno po ba gamitan ang emosyon, kana pong kapobrehon, kanang kawad-on nimo, mo man sakyan god. Kanang imong panginahanglan na aw mo nang na nagtakin og sundang na kay mamadlak. Nya kun na stang lisuda. Og ingon ana. Mo nang naay mutunga nga mga mini nga magdalag ingon og Christ. Ang usa nidagan og senador. Mudagan na bang senador? Si Kibuli. Mudagan senador. Na? Astilan. Nang napagigingon diha. Verse 6, and ye shall heard a wars and rumors of wars, see that ye be not troubled, for all these things must come to pass. But the end is not yet. So, na mga gubat-gubat. Dito sa bukid, 4 days na nga, gubat-gubat to si babaw. Ang giinan itong mga Kristohanon. Ayaw lang panalaan nyo ng mga bata dito ha, kay kanang pagdagan nyo, 40 na ba itong handiga? Ito, pamilin ang mga bata dito sa ubos, dito si babaw. Sige, kagubat dito, patakadlaw. Tala, dive-dive ang tratura dito, kay naay mga wanted nga gilakag nila na nasugatan hinoon nilang ISIS dito. Gubat na hinoon 4 days na. Nga kulambugan ang agi niya. Madungog man na namo agi eroplano dito. Suot sila sa bog. Manang nay mga gubat. Na karon nay mga gubat sa ubang mga nasod. Murag normal na eh. Then kanin niya verse 7. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Kanang earthquakes, grabe po no? Tumiaging adlaw. Nanay, adlawan po kayo, ganaan linog, trawa, linog, tawa. Linog. Kino man ang baso ng ipansandig dito, linog. Bisag asa ang linog, madunggan, abli na to sa to ang kuan, naay mga linog sa Japan, linog na dito, nangatumba, nana. Naay mga yun, ana. So mo na nga ang purpose sa Ginoo nga muluwas siya o naay motawag siya kay kinahanglan gyud ang kaluwasan mapaabot gyud sa tanan. Kay giingon mo sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Di siya gusto nga dunay usa nga malaglag. Di gyud malipay ang Ginoo. Kanang giingon bitaw diha nga precious in the sight of the Lord the death of his saint. Ngano? Kung kana gisgot na og iyahang mga luwas, kanang naluwas, giluwas niya. Pero atong tan-awon ba? Nindot atong luwasa ba nga kung nagamit pa to para sa uban. Nindot kay to no? So, kung mamatay nga na ay Jesus Christ, bililhon kay na sa Ginoo. Atubangan niya. So, kinahanglan gyud nga masulti gyud ang kaluwasan sa uban aron mahimong bililhon ang kamatayon. Munang victory bi ang kamatayon basta na Jesus Christ ka. Pero ug wa kay Jesus Christ imong kasing-kasing, pildi gyud ka. Una nga, dapat gyud nga masabtan nato. Ug unsa may party sa church, kung naay magmission gikan diri, sige, tabangan nato, suportahan nato. Doktora makigadto na dito kay bagkanda ko dok. Palanuhon ginato na kay portirabang doula. Gikag Lunes siguro ta na. Ako yung tayo, kung may problema na, porting ninduta gyud. Ngano? Kalagman atong kadtuon. Amen? Kay ngano? Hapit na mubalik ang Ginoo. Hapit na gyud mubalik ang Ginoo. Munang uban daghan na kayong mga miingon nga dili na puta miingon nga ato na pong iwali nga karong 2026 mubalik na Ginoo di pod. Ang Ginoo ra man hibalo. Ang uban mo predict na gyud sila labi nag-adto maminaw mo anang mga prophetic seminar, prophetic preacher, agoy, makaingon mo sunod semana, balik na yung Ginoo. Lagi?
Pero dili po nato ibutang nga kanang kuanday nga dili challenge na para nga mupaspas ang ato ang trabaho, mupaspas ang ato ang pagsulwining. Kung naaman tayo mga gipagsuportahan nga mga missions, makusganon ta nga musuporta sa mga missions, kay hapit na mubalik ang Ginoo. Salamat sa inyong mga support ha, inyong mga love gift. Mula gito, padulong sa siling ang uban, pero palit og kasakong bugas, sige, sunod palit tayo kahoy, panday na. Kaya nindot man gito nga, manimba nga, presentable ang atong church, kay gusto magod ang glorious Ginoo ba? Ay, nangutanan ako usa sa mga head of office. Sa pastor, sa kuan biya po ko pastor kanang alliance. Wala na ko kasimba pastor, layo na kayo. Nya naman kado siya. Na ako sa Katoliko kay Katoliko magid akong bana. Na po may mga programa sa kuan simbahan, mga couples for Christ minana ba. Nya may mga tan-aw nimo, okay ra ka diha. Sa ako na lang gyud okay pastor kay magubot ng pulmi. Pastang paita. Sa pastor, pwede mo kuan pastor no nga kani amo ang tithes ba? Pwede pod nga mabahinan po ka dito, no? Ikaw wala problema na, para sa Ginoo, pero ihatod. Kaya ihatod man. I talk Ma'am Merlin Palomares. Ano siya? Alliance ko siya. No, ito, nagwali na ko dito kay kada Martes na ko dito. Mura ko magwali kay Pentecostal dito, si Ma'am Jumaira. Diri siya, Alliance. Mura big magbaybustadong upat dito. Ang Muslim ay mulakaw. Mulakaw ang Muslim. Pero sige, baybustadong yung pangutanon. Kaya lindot good. Masabtan na to. Kapit agad mo balik ang Ginoo. Ang mga tao nahimong daghan namang church ba? Daghan ang church good sa mga tagbarangay, pero mo lagi. Ang world become many churches. Ang mga churches na become worldly. Daghan mo kayo ginana, no? Mga kasimbahanan worldly po ng uban. Imbis hapit na mo balik ang Ginoo, namo nagingon diha sa sunod. Daghan ang mga verse 10. Verse 10, and then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate another. So, naay mga gisulti diha sa verse 12, and became iniquity shall abound. Tinuod na, grabe, marag normal na lang kayo ang mga iniquity karon kaning mga sala. The love of many shall wax cold, ang mga kastuhanon, nangabugnaw. No? Naay mga churches karon nga, okay, maluoy lang taon kung karakaraan na bagid in taon nga mga church gid. Ma-update man ko sa ubang murag na burden ko. Mura bang ito giingon ni pastor kay sa una. Jer, koyo galit ta og mission. Nuroy galit tag mga mission, di ba? Kita ka, di ba? Hiwa-hiwaon imong kasing-kasing. Mo dito kay kadto bitaw ka sa mga ubang mga kasimbahanan. Gamay pa kayo, mas split pag yun. Nangabugnaw mga Kristohanon ba? Kung taon luuyan taon kayo, maluoy taon ko. Munang ato akong kahoy nga para siling, naluoy man taon ko, kay naagi pastor dito ba nga, dalo na niya iyang pamilya, kay full time na gid ang iyahang kinabuhi sa iyang pamilya dito sa mao nga lugar, nga daplig dagat. Nga iyang simbahan dito, na ang dagat na sa ilalom. Ngayon, dito na sila natulog iyang mga anak, na kay kawayan. Pati kusuga. Kada adlaw kuno butod sila tiyan. Nga nagkuluya kayong taon. Kung mangusa may ato ikatabang ani mo tawana. Ingon akong anak. Palitan nato silang mga banig nga katong mga plastic nga taon kay taon palitan ako hatag og banig. Anak ko. Sige, tagaan ta mo kahoy. Padalhan akong kahoy nga mga siguro to sa mga 50 ka buok. Gikuwaan ako to akong para silig. Hato dito kay trabahoon. Pag ato na mo itong hibis na ay kahoy. Kung ginas pastor ni pastor, ato buguning buhatan og presyonan tani og kanang panday ba? Buhatan to kwarto kay luya pud ani nga walay adlaw ni magbutod ang tiyan sa tibok tanan og kaysa na kanang kortina. Kawayan, ya sa pang bungbong. Galusot pag ang hangin.
Asa man padong, tustihan sa mga bata. Ang mga bata, mga bino, sige hila, kay patoy sakitas tiyan. Kuluya in taon kayo, tungod sa tawag sa Ginoo. Nganong ni sanong sila, hapit na mo balik ang Ginoo? Hapit na gyud. Muna nga, ang answer sa tawag sa Ginoo, kinahanglan i-consider na to. Kailata, kinsay nagtawag? Munang, akong ginas Pastor Kedip, basta ang Ginoo mo'y magtawag nimo, ayaw balibari. Ang Ginoo, naigiandam, ang Ginoo magpanalangin nimo. Panalangin lang ang Ginoo. Sana natin makita, uy. Di na ta bag-o sa to ang mga pananaw. Di na bag-o. Naanay makita na to. Kay og kuan pa, og dili pa, mas og masayo pa ang Ginoo. Sa una ra. Pero di man masayo pa ang Ginoo gyud nga motawag na to. Nang naiuban nga tuoy taon loon kayo hisanong in taon di mo magluoy taon kung sao kapag wali ani no nga inigtikang sa hagdan matagbaw paglili agahan ng tikanganan nya magbasag Bible ipaduol gyud pagay ano ba kapikihan na gyud hapit mo gud mo balik ang Ginoo murag nanguha na gyud sa atong mga apiki gyud ba pero napagamit man gyud wala basta mahalog mawali ano daradagang kay mga tao diri, gaano tubang dito. Alaganin gyud, tanaw nimo. Pero nagpagamit, ahaman ang mga maayo. Pila ka bok manguyog sa inyong soul winning drive. Basin og walay nanguyog. Basin og pipila lang. Wa gyud mo kabalo. Tindot kaayo nga nigabot nimo sa langit na imo lamanon nimo. Salamat sa imuhang paghatag na kong traksa. Pagbasa na ko ba, nasabtan ako. Kanindot. Kaysa pag-abot ni mo dito sa langit, ang uban na busy naglamano, ikaw, wagi mo dawat mo ba? Sige na, wagi mo dawat mo ba? Ang himurang pastor, uy, natlagi ka na rin. Abi na, kung nabilin ka, kay backslider lang nako. May gani kayo, wala na gitudlo sa pulong sa Ginoo nga ang backslider dili ha. Ang kuan lang, wala like crown. Ulili lang siya, excited dito. Pero langit, nanapoy doktrina karon nga ang mga backslider kuno naa sa outer darkness. Naglalis ako dito, lalis ako dito sa simbahan. Puga na nakakuha ng pagtulon ana. Nga ang backslider sa ngano niingon diha kung mao day nagiingon diha sa whole context. Impierno man nagihapon unsa naman day nang giingon diha nga whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Unsa man nagiingon sa John 1:12 nga nahimong anak sa Dios, imo ding anak sa diha nga wala ni uli sa imong balay, nagpabadlong. Dili na day na nimo anak. Naglalis mo dito pero di na lang nato dakoon kay parehara ba tang mga pastor. Pero sabto na to uy. Analyze na to. Umuna to itudlo sa mga membro. Pahak ng mga membro nimo diha. Nya, unsa may basihan nato ang tao backslider? Be, unsa may basihan kamo kun ni pastoral be, unsa may basihan nato ang tao backslider? Nga bisan sa imong nahuna pwede makasala, backslider na ka. O sa imong baba, inistoryahan, sa imong hunahuna, sa imong mata. Nya, mura na hinungdan nga nakakita ra ka og si Coco, nakakita ra si Coco og talan-awon nga di gid nalikayan. Backslider na sa tubangan sa Ginoo. Nya di na dayon ka malangit. Nilo mubadlong man ang Ginoo, makikistorya man ang Ginoo. Paita, nag-anak ko, matay mo ng doktrinaha. Ngayon po no? Nang pagkutana, ikaw pastor. Be. Kanang giingon sa pulong sa Ginoo. Siya nga nasayod, sa maayo o niya, wala niya buhata, itisin. Nga ka na pastor be, maayo ang sulwinin, ikaw nakatog, wag ka sulwinin, sala na namatay ka, outer darkness na kay ko kabuing ana, di ko ana, oy, di ko imuha na, di ko ana, gin mo dawat ang pagtulon ana na. So, ingon ana, daghan na unyang mga panahon, nga makita nato nga, daghan mga tao nga, kabugnaw na ang Kristohanon. Hinaot unta nga kanunay kitang init, amen? Basig init tatag padulong sa anniversary ba? Balo, grabe, apit ko choir. Kaya anniversary. Kauman sa anniversary, pahak. Ano man? Dili na pwede. Kinang permanente.
Muna among giaway ro namo dito sa bukid. Kay usahay ang mga young people dito, mga wa pa man ko nangapil nga mga minyo nga mapil sa choir, mga young people man tong mga nangapil gyud sa choir. Maulaw mi kuno sila mukanta kay bisan gani kuno managoy sila yabag mo kuno. Di po nato mapugos kay kuan man nga voluntary man ang pag-apil sa choir. Nya kamo dire. Salamat atong anniversary nindot inyong choir no. Tan-aw mo ko sa live. Oh, basta niya puno rag anniversary pagka wala na. Humana. Murag ta iskanding katag-katag na. Late na ini ka Sabado. Miingon na dayon og text na dayon ni Tiklar. Di siguro ko ka-apil rong Sabado practice ngano man murag kahilantanon man ko ugma. Ana dayon mga sumangil. Oh. Muna maglabad ang ako ang murag kalabaron man ang akong ulo. Bugnaw gyud. So muna nga og inana atong bation. Lord, dasiga ko, painita ko kay hapit na ra ba ang imong pagbalik. Amen. Then katapusan know the burden of a caller, know the purpose of the caller, then know the challenge of the call. Kung ang pastor, kibalo lang siya, ug unsay promise sa Ginoo sa pagtawag sa Ginoo, di siya mahadlok. Mabitaw na nga, sa grasya sa Ginoo, wa jud ko nahadlok. Bisan gamay. Pag-ingon ni Pastor Kidi, wala na imong allowance kada semana, kung why problema, Pastor Kidi. Why problema? Basta ang Ginoo mo tawag, why problema, ang Ginoo ray mangitag paagi. Nag-eskwela pag kay college. Oh, nag-eskwela pag college. Ang Ginoo ba? Ginoo ni bahala diya, usaon na sa Ginoo pag usaon ka sa Ginoo pag matik-matik niya, siya ay nahibalo. Nisunod gud ta. Siya goy amo. Magsige ko ampo Lord, ay biya pagkaulaw ha. Kay ako di man kay ko maulaw. Ikaw gismas dako gid kang maulaw ani. Kay ngano gitawag ko nimo? O nakoy allowance dito sa simbahan. Kada semana. Libre bugas. Ang sakyanan pwede na to mabulot bisag usang orasa. Ang bayad sa kuryente libre. Tanang libre nya panhion ko nimo dinhi ug di ko nimo pakanon. Di gid ko maulaw, ikaw gid maulaw. Sige jud ko ampo dito. Dito sa kuano ampo ko kada stress kadlawon. Mo na magina akong inampuan alas 3, alas 2. Ampo. Ay gid tag pagkaulawi ta Ginoo. Kay di ko gustong mauwaw ka. Ay si Pastor JK, kwadra, imuhang support kada bulan 5,000. Naway problema, pastor. Problema na. Pero sa grasya sa Ginoo niabot naman tag 3 ka tuig, amen. Ang Ginoo mo ginangitag paagi nga mapadayon ang buluhaton. Ang imuhang problema nga giunahuna sa una, sasama sa giunahuna ni Ate Ros sa unang panahon nga magusa na lang ng imong mga anak. Mao gihapon sa akong asawa. Unya, mag-mission ka, gi-eskwela pa siya kay bahala nang Ginoo diha. Nakahuman man. Ano man? Wa man masayop ang Ginoo pagtawag. Di wa man pud ta masayop sa pagsunod kay ang Ginoo man mo ay nagtawag. Gawas kong tawo. Mubinang ato ba yung siguruhon ha? Muna inon ako mga pastor ba ko. Kana bitawng pagtawag sa Ginoo, siguruhon bigyan nato nga ang Ginoo mo ay magtawag. Kana bitawng tao mo ay matawag mo nga, Brad, dito ka Brad, kay daghang tao. Pag adto nimo dito, makasugat kag problema, makasugat kag kasimahayan nimo. Katong tao nga nagkon, di pa ikaw Brad, mo sige ingon akong adto ko dito, di ko mo adto. Pero ang Ginoo mo imong gisunod, Lord. Unsa man ka nasayop kag tawag nako dire o unsa may akong kulang, unsa may angay akong buhaton. O, ang Ginoo mo imong marumbo dili tong tawo. Wa kay mahayan ba? Mo to ubang mga pastor sa una dire maghatag ko kuan. Maghatag ko katong prayer request. Magdagan kay mga pastor diha nga may bawaan gani mo mga pastor. Kaning ubang mga pastor no. Inig-abot sa youth camp, grabe makawali. Pag surenderon kita sa Ginoo, surrender punta. Pag surrender sa Ginoo, nangalagad ta. Pag abot sa misyon, dili ra ba ta suportahan? Nya sa satanism man ang tawo nga mopadalag misyon nga dili suportahan. Ko, pastor ay ana pastor. Naglisod po na apo lang ta sa Ginoo nga kuan. Nangundang yun. Ay ngano man, nabati man nila ang tawag sa tawo dili sa Ginoo. Muna kung nabati nimong tawag sa Ginoo, ayaw kahadlok.
Mo na nga know the challenge of the call. Una, kinsa gatawag nimo? O kinsa may nagsugo ninyo manulwining mo? Tao? Muna ka kung tao gani pakitang tao para lang pakitang tao nga musulwining ka? Na. Portig yun ang kapuya. Di ka ma-enjoy. Di ka ma-enjoy. Kaya nagsulwining nimo, tuyuon mo gini mo nga ang crush nimo makakita nga musulwining ka. Tanaw ka na ba? Abi nimo na dili pug ka. Tao may imong ipa-please. Ayaw ang Ginoo. Ang Ginoo. Kaya Ginoo may muluwas. Ayaw ng atik-atik. Daghan na kaiming kauban ring mga atik-atik sa una. Ano mitong pakitang tao? Bilibsita? Nangawa gyud, di gyud kalahutay. So lini nga pagtanong mo bata, saon ni pagdakop ni mga bata. Tinon ako sa grasya sa Ginoo sa una, sa Dios ang tanan dungo paday salamat. Fellowship man tong mga young people dito sa nang baybay da sa Baroy. Nitapok mga bata kay tagaan man og pagkaon ba? Ko ato ni suluningon, istoryahan ako. Di man gyud maminang uban. Kumatkat bitaw ko katong kahoy dito ko nag-story dito hangad lagi mga bata. Action mo ko ambak-ambak. Sa kiyo man akong story. Kat sa kahoy. Kat dito mga bata padawat sa Ginoo. Di ginan siya lipay kayo. Nana ba nga atong hunahunaon ba nga ang challenge sa call nga dili tao mo ay nagtawag ang Dios. Ngayon sa may challenge, promise sa Ginoo in Matthew chapter 28 verse 19 ug 20. Ingon diha, go ye therefore. Pangadto mo. God will go with us. Ingon si Jesus Christ. Ingon si Jesus Christ nga tanaw sa Matthew chapter 28 verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever He have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Tanaw ka ng promise ba? Ang challenge. Ang challenge sa tawag sa Ginoo, nga ang Ginoo day mag-uban na to. Katawanan ka na maghinomdom bitaw ko akong pahinomduman ang mga Kristohanon ba? Ang ina ng mga Kristohanon. Hindi siya galita una nagsimba. Ana da siya. Dito sa video 5 pastor, ilang mark. Unya, tanaw ninyo, mahilimaya kang Ginoo, katawa din na sila. Nya di mo makapasalamat sa Ginoo nga gitagaan na ta sa Ginoo og building. In 3 months gitagaan ta sa Ginoo og building nga diri ta mo simba. Kay ngano man kung magpadayon ta dito sa video 5, maulawan ang Ginoo. Kinsa to. La pataas. Oh, pinatakabok ra ato. To, ang uban ng mga bago sa, mao ba dito na mo nagsimba sa una? Oh, dito sa video 5. Nga ang microphone pa gyud sa video 5 mo imong gigamit. Lipay kay ko kay pag-abot og alas 11, daghan ka na, abot. Abot na ba? Hinumdum rin ko sa Book of Acts na pagwali nilang Apostol Peter, nanapok ang daghang mga tao. Lipay po kay ko, padawat pa. Grab na ko opportunity. Change na yun ang ako ang wali. Assurance man to. Change na yun ko nga dili na to na padawat sa Ginoo. Nanawat po sila tanan. Ko salamat sa inyong pagbisita ha. Nga nakatambong mo sa simbay sa gahulat ra may pastor kay kami na po yung manganta. Ko oras na di ay. Nganto man dahil sila kay naghulat ug mahuman may kay mag-video sing ko sila mag-inom sila. Tulo gito ka. Tulo to mang no. Tulo to ka Domingo nga dito gyud mi. Nang dasig kay ka. Lipay kay ko. Pero tinuod gid ang Ginoo mag-uban. Kay ang Ginoo man ginagpahaluna. Unang sa grasya sa Ginoo, yahala ang tanang dungog pagdaig pagpasalamat. Na mga komento sa ubang mga silingan, ubang mga kasimbahanan dito nga nagpalibot ba? Pentecostal, Katoliko, Sabadista, na mga nagpalibot ba? Sa imuha yung pastor di aning simbahan mo dako, pinakadako dayon nindot pa jud. Isa di pa mangguni maogod. Ako pong na ba? Di pa mangguni maogod. Ha? Isulod pa man ni. Kay to araman ang haligi dito, to araman dito. Wag-ana go taon sila. Wa sila kabalo. Ngano man hibaw am na ko nga ang Ginoo mo tagtawag nako. Amen. Ang challenge din ha kay ang Ginoo miingon, I go with you always even to the end of the world. So ingon ana, kung di mo mahal ko mang hadlok tag problema mang
mulikay ta sa Ginoo na problema, ug ana ta sa Ginoo, dot-dot na problema. Mas nindot na nga kung naay problema nga naa sa Ginoo. Oh, ay kan si ana. Sila kanang mo naay problema nga way Ginoo ay. Oh, gool man ta. Gool na kay mi atong hapit na ang fellowship sa mga pastor. Na pila ka buk tagaan na mo og kada bulan mga pastor. 3,000 kapinto no? 4,500 no? Ano gihatag ni kay? Oh, 4,500 kada bulan ang gihatag sa mga pastors nga naa dito. Kay nana man mi. Basta na yung mga pastors nga dito, ang mga pastors tagaan na namo og panggasolina. Pura gud tong ka Pastor Chris, suon-suon ra magud to God. Ka Pastor Chris sa una god. Suon-suon. Sala ba itag manoon og yung sa nga natanaw na suon-suon nato nga naa may blessing. Di ato suon. Abot ito mga pastor tagaan sobre. Pastor, liti na niya. 4,500 ang bulan. Tama ra inyo ang support oy. Hatag sa mga pastor nyo, mangaon man na. Pero matingala lang yun, bigod. Ang man ako sa, patingala lang yun eh. Napakaon man nato sila, no? Natagaan man nato, no? Sa Ginoo man to. Di man to ato, Ang Ginoo man po yung mag-provide. Ato ko sa ubang mga simbahan. Maluoy man taon ko. Tagbaw yung tawag lipot-lipot sa pulpit daw dito, bahig-bahig. Hasta pa itong mga sinsilyo, gipamunit. Buduhol na ako, ay na lang. Diyak lang na. Dili ni ingon, di ko mudawat, nga hikawan ta kag blessing. Kung dawaton, ibalik na ko nimo. Diyan na. Pinakasimbahan nga, di ginako dawatan, ano ko, langanin man ni. Tagahanan pa man ni, suportahanan pa man ni, ingon si Brad ko, si ba suportahanan pa man ka usa. Ayaw sa panghatag arang ubang mga pastor kay suportahanan pa. Sige lang kay mamugas ta. Kung sa may atong anihon sa unahan ug di ta mamugas, mao na prinsipyong Pastor Chris. Na panahon rin sa unang panahon nga inikabot og Lunes na mga pastor. Yung pastor, Jer, ang allowance ninyo sa Huwebes na. Ampo tag panalangin sa Huwebes. Dito na. Kay unahon taning mga pastor. Kung wa mo'y pagkaon ito sa ubos, hala, tanawan ng rib, basag na imo diha. Oh, diha. Ayun na. Muna mo gihapoy akong gidala dito, amen? Ano man, nakita na kong ang blessing. Manang ang promise sa Ginoo, ningon ang pulong sa Dios. Know the challenge of the call, God will go with us. Example sa Apostle Paul. Nakabantay ka ni Apostle Paul. Dito sa Book of Acts chapter 28 verse 1 to 10. Agi siya problema. Normal man gyud ang problema no. Agi siya kanang problema. Gilunod sila, nasangko sila sa Melita. The island of Melita. Nya ang nagpuyo sa island of Melita, barbaros nga mga tao. Mukaunay og mga tao. Pero unsa gihimo sa Ginoo? Gipasagdan ba si Apostle Paul? No. Giluwas sila sa tubig, gibutang dito sa mala. Gipaak og bitin, giluwas sa bitin. Kanunon sa mga tawo, pero wala kan-a sa tawo. Ang Ginoo nagpanalangin nila. Pag uli niya, di ba gitagaan sila sa mga tao? Di ba? Kuha niya, tanawa sa, lami kayo, nagbasa ko ba? Kung ninduta po ni ginabuhay Apostol Pablo, challenge, kuha kayo ba? Mura ba, natawa sa Book of Acts. Book of Acts, chapter 28, verse 1 to 10. Mura ninduta. So, and when they were escaped, then they knew that the island was called Melita. And the barbarous people showed us no little kindness. Grabe, you know. And they kindled a fire and received us everyone because of the present rain and because of the cold. And when Paul had gathered a bundle of sticks and laid him on the fire, there came a viper out of the heat and fastened on his hand. Nipaakamitin siya. And when the barbarians saw the venomous beast hung on his hand, they said among themselves, no doubt this man is a murderer, whom, though he hath escaped the sea, yet vengeance suffereth not to live. Verse 5, and he shook off the beast into the fire and felt no harm. Tanawa no? Grabe kanindot ang himo sa Ginoo. Sa ilahang lugar, basta pakan katong bitin,
Kirig-kirig na gyud ka, patay na gyud ka. Pero si Apostle Paul, wala gyud. Ngano man, tungod atong promise sa Ginoo nga bisag asa mo, hangtod sa tibuok kalibutan, matapos ang kalibutan, muuban ko ninyo. Ang Ginoo mo inag-uban niya. Nag-protect sa tubig, nag-protect atong mga taong kumakaon, nag-protect sa bitin. Tanawa katapo namin din kay di. Paglakaw nila sa verse 10, sa 9. So when this was done, so danay mga kuan nasuluining pagid niya ang mga tao dito, hasta pa ang mga leaders, mga barbaros. Nagdawat sa Ginoo, nakaila sa Ginoo. Sa tawa sa verse 9. So when this was done, others also which had diseases in the island came and were healed. So nangayo, naampuan. Verse 10. Who also honored us with many honors. Napasidunggan siya, nakuan sila, nainila sila dito. And when we departed, they landed us with such things as were necessary. Nabagoy nakulang nila? Gipasagdan ba sila sa Ginoo? Wala oy. Basta daay mo sanong ka sa call sa Ginoo, problema na sa Ginoo. Amen? Ang imo diha sunod. Unsa man sa church, kung kamo giburden bitaw mo og magmisyon o magburt, ay mo hadlok. Kung naapon mo giburden para sa ministry pag-support, ay mo hadlok pag-support. Ang Ginoo mo ay mag-reward ninyo, ang Ginoo mo ay magbalos ninyo. Munang ka mas grasya sa Ginoo, bago pa mi, mo-support na gid mi. Ala mo support mi ngano? Ikaw kung ibutang dito atong mapanutkon tanan nimong mga anak. Kung sabi sa grabe ni kabuntag ni pastor, hugutas ang mugtihan. Butod gud kayo. Taon akong kasing-kasing taon sao kay tabangan ni no. Na kami usahay dito, mo-action mi og kabalaka nga papamaninahuman nga. Na kung ito nahon, upat na kakwarto itong dito. Nahiduha, loyo sa simbahan. Tapay duha dito. Akong mga anak, nagtagsa ng kwarto. Nagunahon ako, paigdaon ka to akong mga anak. Ano mo higda, baka ito nikabuntag, butod ng tiyan, ani. Pero Lord, unsa may akong mahimo? Unsa akong ikatabang? Manong sa grasya sa Ginoo, i-burden ko, hatag ko kahoy. Ni-offer ko nga, sige, atong kadlaw, duha kadlaw, ato pa siya nga mabuhatan ni sila kwarto. Nga masulod ni sila ng kwarto bang ang hangin mo hapas dili kay mo mudasmag ang hangin mo sulod sa tiyan usa manggawas paita oy luuya astang luuya gyud mga anak niya butod liki kay say na kanang ingon ana ra gud nya kawayan giresrias gibutangan dayon og kurtina pagkusog sa hangin manindog man ang kurtina ang hangin padung niya naa sila di ana nga tuog di gyud. Anak ko, Lord, salamat ni mga tawanan nga mo'y gitawag di ani. Ay, nagsanong sa tawag ni mo, Ginoo. Ayaw, ni sila pasagdi, Ginoo. Muna magluhod mi dito. Kawayan, punta sa kita, kastanan itong lubong at mutuhod ng kawayan. Lord, ayaw, pasagdi sila din, Ginoo. Nakasalalay, imong ngalan, ani, Ginoo. Ningon nga, ang Ginoo, namo, ang Ginoo sa mga sa baptist, tinuod. Nya, tanawaran ang kahimtang niyo. Panalangin ni, ang tao ni. Bisagin ani pa ni, Lord, panalangin ni. Nga si blessing sa Ginoo. Mga bata dito, adlaw Sabado, dito na mga tug. Kung naman yung bahay ito, dito na mga tug. Pag yung sa mga ginikan, asa si Kuan ha, nasa simbahan, natug. Sa asa yung problema ba, silang pastor na din ha. Nga asa natug. Dari ha. Katag, ang pamilya sa pastor diri. Bastang luya. Kuya galita. Di ba mabuak ninyong kasing-kasing? Muna nag-ingon ni Pastor Chris. Abi ninyo, sa promise si Ginoo, di gideta pasagdan. Nabati yun na namo nga wagin may pasagdi sa Ginoo. Ng blessing. Then, ang promise sa Diyos, know the challenge of the call, God will go with us. God will provide us. God will protect us. And God will bless us. Sa Book of Acts, last nga verse. Ato ta sa God will bless us. Tanawa sa Book of Acts. In the time of Apostle Paul, Acts chapter 2. Apostle Peter. Apostle Paul matugon na kanang Apostle Peter. Nang ang Ginoo may mamutang gyud. Acts chapter 2 verse 39 to 47. So, for the promise is unto you, unto your children, unto all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. And with many other words did he testify and exhort,
saying, save yourselves from this untoward generation. Tanawa, kung saan hitabo, sa sige nilang wali. Then they will gladly receive his word, were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Tanindutan na, nagwali mo 3,000. Di masulod sa simbahan. Bahala ng tulo, okay ra. Kadawali ni mo na itulo nga madugang simbahan, okay ra. Kanila, 3,000 o, grabe daghana. Dayon, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, the discipleship, and breaking bread, and in prayers. So, naanay banding sa church, naanay prayer, fellowship, naanay mga inana. The fear came upon every soul. So, ang respeto, murag, ni hamtong na ang mga tao. Sensitive na sila nga, ingon ana, na ang Ginoo day, ingon ana. And many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together and had all things common. So, nahimong na unity ang church. Unsay blessing? Na singleness ng ilang heart, na sila yung mga plano sa church, support na sila tanan. Then sa verse 37, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Muna ano ko ba, basa ko, kano sa kanimita sa Ginoo rin, no? Si kawali ni mo ba? Dugang. Tanagi lang, Lord. Nagidugangan po mi sa Ginoo og mga pila ka pamilya. Lord, salamat. Amo lang ning atimanon, amo lang ning pakanon, amo lang ning patubuon. Ang magamit po ni sa imong kahimiyaan. Sa ingon ana, nga the answer of the call. Okay, balota nga ang Dios nagtawag. Okay, balota nga tungod sa pagtawag sa Ginoo, tungod sa kalagrog na. Hapit na mo balik, then ang challenge, di lang kita pasagdan sa Ginoo. Church, sa atong pag-support sa mga mission, sa atong pagtabang sa mga mission, ay mo ka-goal. Sama sa Philippians chapter 4 verse 19. Kana mo i-claim ninyo. Verse na ni Apostle Paul ngadto sa Philippi. Nga ang church sa Philippi mo ay nag-support ni Apostle Paul sa iyang panginahanglan. Tanawa, nahimong blessed ang Philippi tungod sa ilang pagka-church supporters. Lahang mission support. So muna nga, kami nagpasalamat ninyo. We pray nga ang Dios mag-bless ninyo, magdugag panalangin ninyo. Kaya kung gigamit mo sa Dios, kung gigamit mo sa Ginoo, gigamit po mo, so pariharatag reward dito sa langit. Amen? Salamat sa Ginoo. Manang i-pray nato totong isa dito, nga bago pa in taon, nga kung dool pa lang kaigyod nato tabangan dito, no? Sige lang. Palit mig traktarak nga adto ra lagi mi dito. Nganto na to. Madasig biya. Ako abi ninyo kanang pag-adto ninyo. Grabe yung lipayan ako. Kung mahimo pa lang ni mo manguli kay magtabi tataman gabi tawan ugma, putik yung nindutag yun. Tinuod gina siya. Makalipay gyud kaayo mura ba og maghatag og dugang ba nga kusog ba? Munang anak Kristohanon. Munang the answer of the call. Manindog ta magpray ta. Amahan nga langit nun, salamat nga imong gi-remind labi na ang imong alagad. Gi-share lang nako ni sa imong makatawhan dinhi Ginoo. Nga tungod niini napadayon ang buluhaton ug magpadayon gyud ang buluhaton. Tungod kay nisanong lang mi labi na sa iglesia dinhi sa Baroy nga nisanong lang gid sila sa pagsuporta sa labi na sa mga gipangtawag nimo. Ug salamat Lord nga padayon sad kanamo nga tugyanan ining tanan nga ang mensahe Lord. Mo ni maghatag namo nga mopadayon gyud mi sa unahan kay wa mi nasayop sa pagsunod sa tawag bisan na ay mga challenge, na ay mga trials, na ay mga needs. Apan salamat Lord nga nagpromise ka nga dili minimo biyaan. Sa salamat amahan o kag mensahe among gitugyan na kanimo Ginoo. Nga ikaw gyud magasilyo niini sa matag usag hunahunag kasing-kasing nga mo ni maghatag na mo kusog. Nga mo padayon pa mi sa unahan, kapit na mo balik ka. O padayon sad mig pray Lord nga magamit pa mi nimo para sad sa uban. Protektahi usab o Dios ang matag usa nga magapanguli gikan dinhi nga naa ang imong kamot magasapnay. Magprepara na sad kanamo ugma sa lain na usab nga mga buluhaton. Dalaygon ka sa walay katapusan, imo ang tinangdong pagdayeg pasalamat. Uban ni padayon ang imong alagad, Pastor Jakey, nga din usab nga naa karon dito sa Pasay nga mahimo siyang blessing dito. O ikaw sad mag-bless padayon ni Pastor Kidi sa iyahang bag-o nga gi-open nga buluhaton dito. Uban ni siya, panalangin ni siya o
ikaw Ginoo gyud mo ay magapadayon og panarbaho didto. Salamat God. Yung tanan namong ipangayo giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. To recite, ready go. Gihimo nako nga kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Kapartner nako siya sa akong pamilya, sa akong pagskwela, sa akong pagpakibigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong kabalatian. Sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katigwangon, ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot. Ang Ginoo adunay giandam nga maayo. Madagayaon og malig-on nga kaugbaon alang kanako. Mahimo nako nga magbalampuson sa akong pagskwela nga dili mobiya sa buluhaton sa Ginoo. Mahimo nako nga makabaton og trabaho nga dili isalikway ang pagkastuhanon. Mahimo nako nga magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako nga makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako nga magbalampuson sa pagskwela og trabaho nga dili mawad-an ang panahon sa Ginoo. Ilummanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt be prosperous, and then thou shalt have good success. In behalf ni Pastor Jiki, Pastor Kidi, mayong gabi, God bless na tong tanan.